Kidlat, nakakatakot at nakakagulat pero nakababangha. Ang kidlat ay high voltage na electrical discharge sa ating atmosphere. Pwede itong tumama sa kalupuan, kaya naman ganun na lang katindi ang takot dito ng maraming tao. Kung makakayanin na... Panahon na naman ng tag-ulan. Inaasahan na ang matinding pagkulog at pagkidlat. Gaya na lang ng nangyari sa 4 na magsasaka sa Bugalyon, Pangasinan. Nagpapainom lang daw sila ng baka sa bukid nang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. 3 sa 4 na magsasaka ang nagtamo ng sugat at sunog sa katawan pero nakaligtas naman. Nang pangatlo na kidlat, sabay na yung putok. Doon kami tinamaan. Lahat po ng mga bagay, tao, hayop, or maging struktura na nasa labas ng bahay, basta may ongoing na thunderstorm activity, ay posible pong tamaan ng kidlat. Pinaka-prone sa tama ng kidlat ang mga kabundukan. Dahil sa elevation, mas malapit daw ang mga ito sa ilalim ng makapal na ulap. Kung may masisilungan po tayo, kung pwede tayong pumasok immediately sa loob ng ating bahay, yun yung una nating ire-recommenda, no? Pero hindi raw keso nasa loob ng bahay o gusali ay siguradong ligtas na sa kidlat. Kung nasa loob man tayo ng bahay, pero nasa bungad po tayo ng ating, let's say for example, pinto, bukas na pinto or bintana, pwede pa rin tayong tamaan directly. Iwasan po natin gumamit muna ng mga electrical appliances. I-unplug po natin, tanggalin natin sa saksakan. Iwasan din po natin yung mga lugar na may kawad ng kuryente. Wala tayong laban sa kidlat. Pero makinig tayo sa payo ng mga eksperto para maiwasan ang perwisyo sa buhay at ari-arian.